ito naman, meron din tayong katanungan from Miss Giselle Takazon from What's Up PH. Right. So, this question po, firstly, is for the Horados, specifically for Sir Augie and Sir Louie. So, the question that I have is, personally po, for you, how does this show, or specifically this segment, which is Tawag ng Tanghalan, has helped in terms of making an impact or shaping the music industry in terms of discovering new, of course, talented people like them? Hi. Hi po. I have two words. Sofronia Vasquez. I think his story says it all. No? Story of perseverance. Story of someone who had a dream and never stopped until he nakamit na yung dream na yun. So, in terms of impact, I believe he started here and he still became a coach. Diba? Sino ba dito kinoach din ni Sof? Kayo din, diba? So, he continues to leave an impact on the lives of so many of these singers. And I think now that he is internationally renowned, he will leave a more of a bigger impact to so many. So, that's, ano may sabi ng mga Gen Z ngayon? Yung coded, ano coded? TNT coded. Ayan. So, yeah. I think those are the two words I can tell. I'm sorry, can you repeat the question? To make it short po, how does this show, specifically the Tawag ng Tanghalan, has helped making an impact or shaping the music industry, of course, in terms of discovering new talented people like them? Well, number one, I think giving them the chance, exposure, I'll talk about exposure. For people to watch them, okay, and to be heard because of TNT. Because of TNT, they are exposed, they can be watched on television or on a computer. Exposure that's a big thing. Gives them confidence. It makes people know who they are. It makes them shine. Because madidinig, ay, si ano pala to, si Isaac or si Enzo. They put the voice and the face together. So this is what TNT did. Even for me as a jurado, I mean, I'm a musical director, songwriter, but because of Tawag ng Tanghalan and Showtime, I'm very grateful that they put the name and the face together. So para akong contestant din. Alam mo yun? So parang, kaya nagkaroon ng impact ng konti. Ngayon, when I work, si Louie Ocampo yan, o si Binimea. So, that's my... Thank you so much for that, Sir Augie and Sir Louie. Now, for the rest backers, I will choose one as well din po. Maybe I'll choose Dylan. Yes, Dylan. Dylan. Right, so Dylan, for you, how is your experience so far in this show had changed you personally as an artist? Yeah, sure. How did this experience that you had so far in this show had changed you as an artist? Simula po nung sumali po ako dito, nung nakita ko po yung sarili ko po online na kumakanta, parang dumagdag po siya sa confidence ko na, Dylan, kaya mo pala to. Yun po, dumagdag po siya sa confidence ko and yun po yung nag-push sa akin para po mag-practice po ako at mag-improve. Thank you so much. Thank you so much. Galing naman sumagot ni Dylan. Thank you, Miss Jessel. Thank you po from What's Up PH. And now, the mic is yours, Sir Alan Sangkon from Stars Photo. Hello po. Congratulations everyone for being a part itong Grand Rest Back. And to the judges po. Tanong ko lang kay Sir Augie sa kay Karil. So, sa dami-dami ng mga magagaling na singers sa Pilipinas, bakit po pinili niyong ibalik yung Grand Rest Back kaysa pumili ng mga panibagong-bagong singer po? Why yung Rest Back po?
yung apoy nga nila eh. I think one of the biggest things talaga na nakikita ko sa grupong to, and sa pagpanood ko kanina, ang daming nanumbalik na memories. Ang galing ng pangarap, ano? Kahit anong talo, hindi mo siya mapapatay. At sila yung testament sa ganun. And I think, dahil marami sa kanila nakasalamuha ko talaga pagkatapos nilang umalis dito, like, naririnig ko rin yung mga kwento nila. And it's sad because when you lose, you have to feel sad. But you get back up and you move on. And that is, di ba, the human spirit. Yun talaga yung dapat nating sineselebrate. And why not put them all on the same stage? Kasi ito yung favorite part ko in any season. Resbak na. Ito na, talaga. Ang sarap mapanood eh. Sa panahon na mahirap, talagang sila yung ganyan dapat, ganyan tayo. They are people to be idolized and recognized and given yet another chance, if they will take it, because we celebrate them every time they are on stage. So they are so worthy of our love and attention. Sir Ogie. I have 2 words. Natapos na ba yan? Hindi. Sorry, lagi kong babalikan si Sof, no? Kasi siya ay isang ehemplo ng isang resbacker. Diba? Rumesbak siya sa ibang bansa. Diba? Doon siya nakipagsapalaran. Doon siya lumaban at nagwagi. I think aside from the humongous talent that all of you have, which is given, a lot of people kumakapit din sa istorya nila. Diba? Yung kung saan sila nanggaling, yung journey nila. So Fronio's journey is an example na kinapitan ng lahat ng madlang people. And ang exciting na panoorin yun. Babalik kayo. Saan kayo nanggaling? Ano na ba ang mga nangyari sa inyo pagkatapos ng inyong short journey sa TNT or sa The Clash or kung saan man? Ano na ba ang mga nangyari sa inyo? Ano ang bit-bit ninyo ngayon na meron tayong bagong patimpalak? Eto, sorry, pero lang akong babanggitin. You know, one of the greatest, perhaps the greatest singer that I know is my wife. Bias ko yun eh. Kahit biased ako. But for someone who is with her every day, I see that, I call it the beautiful struggle. And she always says, ngayon na medyo may edad na siya, and she's struggling with her voice, but she continues to try and improve herself. So kumbaga siya, rumerespak din. Bumabalik pa rin siya. And it's just sa pag-jogging. And it's just because of the sheer love of wanting to perform. Isn't that a great story? So, I wish that upon all of you. Hindi ko alam kung sinagot ko yung tanong mo, kapatid, pero Thank you, Kuya. sorry, kapuso, kapamilya pala. Oo. But, Ako din, shoutout ko rin yung favorite singer ko, Yael. oh, ay, grabe. Pati mama ko pala. Mama Tsaka yung mama ko. At tsaka yung kapatid ko pala si Zia din. Ayan, marami kayo. Ikaw na rin. Ako na rin. Ikaw na rin. Sir, ano yung second word? Joke lang po. Hindi, yung first word na yung second word. Hindi, follow up lang po. Sabi niyo sa Sopronio, di ba? Kung hindi ba nanalo si Sopronio sa abroad, kasali ba siya dito sa Resbak? Si Jed ang makakasagot niya. Kasi, Why not? Diba? Why not? The reason why, ang dahilan bakit nandito silang lahat ngayon, aside from if ever si Sopronio, is kasi meron silang something na maibibigay sa tao, and that's their talent. The reason why these amazing talents are on stage right now, are here, is because meron silang ibibigay, may talent sila, at sobrang kailangan talaga ipakita sa madlang people, buong mundo. And that's what's nice about Tawag ng Tangalan. It's non-stop giving opportunity para sa mga talented ng mga tao tulad nila. Thank you po. Yung second question ko for the Resbak, pili na lang rin ako ng isa kasi masyado silang marami. Siguro tanong ko na lang kay Jeremiah. Yeah.
Hindi namin alam, nagulat kami nandyan ka, hindi namin alam na tawag ng tanghalan ka pala before ka nag-clash before. Pero ikaw, kung may ano ka, kung meron kang gustong balikan noon na pagkakamali mo, pero babaguhin mo ngayon para makuha mo yung pagiging grand champion, ano yon? Yung second question ko sa'yo, bakit ka bumalik sa Grand Resback, you have your own career already, di ba? Parang ganun. So first po, nasabi ko na rin kila Lorraine and brother na yung preparation. Kasi yung pagkatalo ko po sa dito sa TNTA, yung huling laban ko, which is Kuya Sofronio, paos ako. So, ang dami kong, kumbaga, hindi, yung, unfinished business. So, kumbaga, yung preparation ko po, since bata pa lang ako noon, hindi pa ako, siguro matatawag na, hindi pa ako matured enough para sumapak sa competition na yun. And, masasabi ko na yun, naging parang, sobrang nagturo sa akin na maging mature pa po para sumabak pa sa mga competition like in the Clash kanina. So, for the second question po, parang sinabi mo kasi sa akin na yung qualification dito sa Grand Resback ay hindi pa nagcha-champion sa tawag ng tanghalan. So sabi ko, why not i-grab ko po yung opportunity since dito po ako nagsimula. And sobrang happy and blessed ako dahil dami kong mga kakilala, sila Kuya Raimundo, tumalo din sa akin. So, sobrang happy lang ako dahil nandito kami, bawat isa. Bukod sa competition po, fun lang. Kumbaga masaya lang this time. So, ayun po. Sana nasagot ko. Follow up lang ako. Saan ka mas kabado ngayon nasasali ka dito sa Resback o dun sa unang pagkasali mo sa tawag ng tanghalan? Masasabi ko po na yung una kasi wala pa po akong experience talaga noon. And hindi ko pa po alam kung paano gumagalaw yung sistema po. Siyempre sa stage, malamig, may mga ganong kind of pressure na siguro po, mas kabado ako nung first season ko na, which is 2016 pa. And ngayon kasi masaya lang kasi madami po kaming magkakakilala, gano'n. Tapos, ayun, siguro yun lang po yung masasabi ko po. Thank you. Congratulations everyone. Thank you so much, Sir Alan. Siyempre, meron din tayong question from Bix of Bix Bus and Abante. Hi, good afternoon. Pero bago ako magtanong, ay gusto ko manang i-congratulate yung Tawag ng Tanghalan at It's Showtime kasi 9 years na ang Tawag ng Tanghalan. May pangarap talaga ng mga singer ngayon na sumali sa Tawag ng Tanghalan. Pero ang tanong ko ay para kila Karil at Sir Ogie. Sa palagay niyo, ano yung sikreto ng Tawag ng Tanghalan na bakit patuloy na sinusuportan at pinapanood ng mga viewers? Ano nga kaya, no? Isa siyang palaisipan. Even ako as a host, I am so fortunate. I always have the best seats in the house. And I always stay in the very front because I love watching all of you. Siguro yun. Yung experience na makikita mo, they are giving their best at that very moment. Tsaka, alam mo yung madalas na sinasabi na pangarap kong makatungtong dito sa entabladong to. There is something sacred and beautiful about the TNT stage. May powers siya na siguro nagbibigay ng saya, katuparan ng pangarap ng mga sumasali dito. So maybe it's that energy that remains and then continues kasi may na-inspire kayong isa na naman sa barangay nyo, tapos nakita nila na represent nyo ang barangay nyo, at sila ngayon, nakita nila, ay kaya niya, kapitbahay ko yan kaya ko rin. So ngayon, nagko-continue siya. Siguro kaya siya palakas ng palakas at hindi pa rin siya natatapos. Dahil nga, meron yung iba, may unfinished business. Yung iba naman, meron silang natulungan na magkaroon ng bridge para sa pangarap nila. Sir Ogie? Mahirap ma-pinpoint, no, yung sikreto. 2 words ulit. Pero sa tingin ko, it's the format. Sobrang luma na ng format, di ba? 1950s. Hindi pa kita yung mga hurado nun. Oo, di ba? Yung concept na may gong, noong araw, inaabangan talaga yan nung mga panahon Sa mga gabi, tinatanggal yung mga performers sa stage. Hinuhook. Oo, Diba? hinuhook. So, I think that yung concept na yon,
ang tagal-tagal na yan, halos parte na ng kultura Pinoy na natin. Pinoy. Di ba? So I think, in-embrace talaga yan ng Madlang People. I also really want to commend the production, ng ating producers, the writers. Sila yung mga nag-iisip niyan eh, the think tanks behind the cameras, our director, di ba? And of course, it's all watched sa isang show na tinatawag na It's Showtime. Come on. Di ba? At saan ka pa? So, palay ko yun ang sikreto. Palay ko yun ang sikreto. Sabi yung mga hurado, ano, sino ba naman kami? Wala naman kami. Kami lang naman ang magja-judge. Pero ang gwapo mo pag gumagano ka sa camera. Love you. Sige, I love you. No, but really, I think it's a magical formula. It's the combination of everything. It's the format. It's the stories that all of you bring sa Madlang People. It's the story of winning, perhaps losing, but winning again. And getting back on your feet. And just the sheer love of performing. Ang hirap ang i-singer, no? Ang hirap, pero ang sarap. Diba? Ang hirap, pero ang sarap. Yun. Tinuring nga naman ang Pilipinas na haven ng pinakamagagaling na mga awit sa buong mundo, di ba? Kung kaya kayo talaga, ika nga ni Sir Jed, salang-salang. Excited kami. Bongels. Ang susunod naman para kay Jed Madela. Jed, you are a world champion. Kung sakasakaling hindi ka singer, sasali ka ba sa tawag ng tanghalan? Malamang hindi, kasi kung hindi ako singer, hindi ako sasali sa tawag. Hindi, joke lang. Oo naman. Grabe ka doon, Jed. Akala ko toy Ang ganda. Sasali ako sa world of dance. Grabe ka doon. Just breaking the Grabe ice. ka doon. Pero hindi. Oo naman. Ang ganda. Ako siguro sasali talaga ako. Kasi, as what I mentioned, na tumagal ang tawag ng tanghalan for 9 seasons now here sa Showtime. And before that, may tawag ng tanghalan na rin. I know it's because there's always something new and it's always a good platform na maipakita ang talento ng Pinoy. So, yes, sasali ako. So, yun. Thank you. Kung ano yun, galing ka, dati kasi nagbabanda si Jed, Oo. Prime Council. Yes. Pinapanood ko pa Aliyah Parks, Totoo Jed yan. Matela. And gusto ko lang din i-impart sa mga contestants or for all the singers for that matter, grab every opportunity na ibigay sa inyo para marinig kayo at makita kayo. Kasi ang dami-daming opportunities. But again, it's all about the right time, the right place, and the right set of people. And with Tawag ng Tanghalan, how can you go wrong, diba? Tingnan niyo yung mga produkto ng TNT. Ang dami nang napasikat ang TNT. Kaya, diba, why not? Dito na kayo sumali lahat. Bongels. Susunod ko naman tanong para kay Jeremiah. Jeremiah, kasi di ba since nag-champion ka na sa The Clash, sa palagay mo, advantage pa yun na sa pag-rest back mo dito sa TNT? Hindi po eh. Kasi ulitin ko po, parang back to zero po to. And knowing na ganito po yung mga kasabayan nyo, dapat hindi ka relax, hindi ka kalmado sa mga pwedeng mangyari. And feeling ko hindi talaga siya advantage kasi halos lahat dito magagaling. I mean, lahat, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda po dun sa dulo. Sino yan? Joke lang po. Pero ayun o. Ikaw pala mo yan. Sorry. Ayun lang po. Bonggels. Okay na po, Sir Vix. Thank you so much, Sir Vix.